Magandang hapon, Ronnie. Pasensya ka na, Ronnie, pero sa experience ko kasi, 20 years din akong laman loob ng korte eh. So, dalawa lang ang conclusion ko sa'yo eh. Either you are hiding something or you are lying. Baka pwede rin akong mali. But before that, I would like to ask sana a question to the PNP, to the PIDEA, and also the PIDEA. Ano po ba ang inyong intelligence report with respect to the participation of Mr. Ronnie Dayan on the drug trade, if any? Our information, Your Honor, about Ronnie Dayan's participation is just limited to the activities cited by those previous resource persons from the Bilibid and other resource persons that were interviewed, Your Honor. General, can you be more specific kung ano yung mga activities na ito? Yun lang ang alam namin, Your Honor, yung siya ang tumatanggap nung kung mayroong ipaparating na pera para kay sekretary, siya ang tumatanggap. Then, yung kung meron daw gustong makapwesto sa NBI or other component bureaus o under DOJ, para lumalapit sa kanya at doon nagpapalakas. Yan yung mga natatanggap namin. How about the PIDEA, Sir, Yusek La Peña? Ano po ang inyong masasabi dito? Is there an intelligence report about Your the Honor, participation of parehas lang po kami kasi because of intelligence sharing. So what he did is what he said is ganun din po yung information galing sa amin. Mabalik pa ako doon kay Sir General De La Rosa. Yung pong sinabi niyong amounts received, meron po ba kayong itemization doon sa intelligence reporting niyo? At doon naman po sa mga taong lumapit at linapitan, meron po ba akong itemization din ng mga taong iyon? So far, Your Honor, none, Your Honor. Okay, thank you po. Mabalik po ako kay Mr. Dayan. Ronnie, balik muna tayo doon sa mga important specifics. May paborito bang pagkain si Senator De Lima? Mayroon po. Ano yun? Mga... Nakalimutan ko yung kare-kare. Kare-kare. Adobong baboy. Mahilig ka ba sa sili? Ako po? Oo. Ay, hindi po. Ay, hindi ka mahilig sa sili. Oo. May anniversary ba kayo? Sa sitwasyon namin, sir, hindi na namin kasi medyo may edad na kami. Ganun ba? 2007, kailan ka niya sinagot? Yung ganun din taon po, 2007. Anong month? Hindi ko na ma-recall, sir, kung anong month yun. Kasi sabi mo, wagas ang inyong pagmamahalan, di ba? So dapat alala mo yun. May anniversary ba kayo? O baka siya lang nag-anniversary? Wala na po sa amin yun, sir. Wala na yun. Ilang taon ka na ba, sir? 44 na po. 2007 ilang taon ka na? Hindi ko Hindi mo malala rin. Anyway, Your Honors, I will no longer dwell on the testimony based on the affidavit because that has been extensively discussed already in these proceedings. But I'll just take off on the testimony so far adduced before this committee para maging mas fruitful by Mr. Dayan. First is that sinabi mo na you have been in a relationship with the good secretary for 7 years, since 2007 to 2014. At sinabi mo rin na yung inyong relasyon ay nakarating sa Intensity 5. Pwede bang matanong kung ano ang category mo? Ano ang iyong criteria kung paano mo sabing nasa Intensity 5 ang isang relasyon? Para yung nasabi kong Intensity 5 series, para yung para pinakamalakas namin pagmamahalan. Pinakamalakas sa pagmamahalan. Yes, sir. So, ganito na lang 2007, anong intensity yon? Medyo 1, 2, 3, 4, 5. Mga 2 yun, sir. Palakasan nyo. 2. 2008. Palakas na rin po yun, sir. So, ilan nga? Intensity ano yon? 2? Mga ganun, sir. 2009. Ganun din. Pareho, sir.
So, palakas ng palakas hanggang Palakas ng pag-intensity 5. Kailan kayo nag-climax sa intensity 5? Anong year? Yung ano na siya, di ba, nasa mga bandang 2010 hanggang 2010. 11, gano'n. Anong nasa DOJ na si Secretary De Lima, tama ba? Okay. Ngayon, pag sinabi mo kasing palakas ang isang relationship, may mga akibat na functions yan, di ba? May mga ginagawa. Pakisagot lang ito ng mabilisan, Ronnie, ano? May mga ginagawa ka bagay kasi nga may relasyon kayo, di ba? Na hindi ginagawa ng ordinaryong driver lang, ordinaryong messenger. Number one, pag-deposito ng pera. Nag-deposito ka pa ng pera? Ano ba yan? Kayo Fast talk ba yan? Fast talk? Congressman Abunda? Yes, Your Honor. Pero hindi ako si Boy Abunda. Minamadali ko lang. Pag-deposito ng pera, nag-deposito ko ba ng pera para kay Secretary De Lima? Pakisagot na, kulang tayo sa oras. Hindi po po, sir. Hindi pa? Hindi po. For the past 7 years, hindi ka nag-deposito ng Ay, pera? yung iba siya, nagde-deposit ako. Pero yung... Magkano ang amount sa to? Pag may nung nasa local po, pag nakakasil, nagbabayad yung mga kliyente ni ma'am, yung iba dine-deposit ko. Nung nasa Department of Justice na siya, nag-deposito ka ng pera? So, wala po, sir. Wala, kahit isa? Sa secretary po yun. Sigurado ka dyan? Opo, sir. How about nakipag-meet sa ibang tao para kay Secretary De Lima? Hindi ka nagpag-meeting? Hindi po po, sir. Naglakad ng mga taong ilalagay sa gobyerno kay Secretary De Lima? Meron na po, sir. Ang sinabi mo dati, kay Ragos lang, saka yung kamag-anak mo na nalagay sa BID at yung isa pang kamag-anak mo, tama ba? Yes, kasi Bukayo. Si Bukayo din, si Bukayo. So far, in the past 7 years na may relasyon kayo, 4 na tao lang ang linakad mo kay Secretary De Lima, tama ba? Marami siya, kaso yung iba hindi natanggap, hindi nakapasok. Pero naglakad ka. Yung parang inano ko lang, sir, yung sinabi ko lang naman, pwede si ganito. Sa sinabi mong yun, si Bukayo at si Ragos, mataas na posisyon yun, di ba? Bucor yun. Alam mo yun. Ikaw ang naglakad sa kanya tulad ng sagot mo sa mga aking mga kasama kongresista, tama ba? Ako po ang nagsabi lang kay ma'am. So kung kaya mong lakarin ang pinakamataas na posisyon sa Bucor, kaya mo rin talaga magpasok ng mga tao doon sa ibang mas mababang posisyon, tama ba? Depende po, sir. Pwede. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, may narinig ka na ba, alam mo ba kung anong drugs? Hindi, sir. So, siguro, naiintindihan mo kung anong ibig sabihin ng drug trade. Ako. So, at naiintindihan mo rin na ang Bureau of Corrections ay parte ng makinarya ng Department of Justice. Naiintindihan mo yon. Opo, sir. So, siguro alam mo rin na may narinig ka rin na sa Bureau of Corrections may lumalaganap na drug trade. May narinig kang ganon. Meron din po. Okay. At may narinig ka rin siguro na ang talamak ang drug trade sa Bilibid, tama ba? Opo, sir. Okay. Nung linakad mo si Ragos at si Bukayo kay De Lima, hindi ka ba nag-isip na itong mga to ay possibly involved sa drug trade? Hindi ko pa naisip yun, sir, kasi hindi pa sila na naman nakakapasok doon eh. Hindi mo inisip yun or talagang ayaw mo lang sumagot? O Hindi selective po, lang kasi- ang iyong pagsagot? Paano ko naisipin kung posibleng sila kasi hindi pa naman sila empleyado doon. Nilalakad ko pa lang sila kay ma'am. Kaya nga, pero alam mo na may drug trade sa Bilibid before Opo, that. sir. Okay. Alam mo rin na talamak ang drug trade sa Bilibid even before that. Opo. Okay. Yung sinabi mong income mo, Mr. Dayan, tataka ako kung paano mo nakuha yun eh. 2007, pasensya ka na, magkano kinita mo? Hindi ko po matandaan. Hindi mo matandaan. Pero natandaan mo, sinabi mo, kinukonfirma mo na ikaw ay nakakatanggap ng 25,000 to 30,000 every time humingi ka ng pera kay Secretary De Lima. Yes, sir. Gaano ba kadalas na humingi ka ng 25,000 to 30,000 kay Secretary De Lima sa isang taon? Saan po? Sa...
Kay Secretary de Lima, sabi mo pa, humingi ka. Sa law firm siya, sir, o sa ano na? Ganito na lang, let's be more specific. 2007, ilang beses ka humingi ng 25,000 kay Secretary de Lima? Hindi pa po ako humingi, sir, ng ganong mga halaga. Ang huling hingi ko po nung nasa law firm po kami, 2007, is yung 120,000 lang. So mali itong paragraph 6, sabi mo dito, binigyan ka ng 25,000 to 30,000 kung Yun magbigay po siya. yung nasa DOJ na po kami. Does it matter? Yes, sir. DOJ yun. Anyway, DOJ. pero 2007 wala pa siya doon sa DOJ, di ba? Opo. Nasa law firm pa siya. Ano pa talaga? Nasa DOJ siya nang bibigay ng pera o nandun sa law firm pa? Nung sa DOJ kami, yung 25 to 30,000, yun yung binibigay sa akin noon, tag-araw ng day off ko. Pero siguro naman, marunong ka mag-compute kung magkano ang kinita mo sa isang taon. Kung halimbawa na lang, sa isang buwan, nakakatanggap ka ng mga 3 beses ng tigi 25,000. Sabi mo kanina, meron ka ring overtime na 3,000 to magkano yun kanina sinabi mo? Hindi naman po palagi yun, sir, na magbibigay ng 20 to 30. So more or less, magkano nga? Estimate lang, per month, magkano nakukuha mong pera? Pag humihingi ako, magbibigay siya mga 15, 20, ganun. Bibigyan na naman po yung 25, 30,000. Ganun. Mukha kang evasive, Mr. Dayan. Hindi mo makompute kung magkano nakikita mo sa Mahina po buwan? ako sa mathematics, sir. Mahina ka sa High school mathematics? graduate lang po ako. Ganun ba? Yes, Pero, sir. Pasensya na po kayo. pero nagpapapromote ka ng tao para maging head ng Bucor. Dahil po doon sa pakikiusap po kay Secretary. Tumatanggap ka ng pera, marahina ka sa math. Hindi po tumatanggap ng pila doon sa nagpapalakad sa akin. Ganun ba? Ano masabi mo doon sa report ng PNP at ng PIDEA na ikaw ang tumatanggap ng pera para kay Secretary de Lima? Hindi. Yung tinatanggap kong pera, yun lang po yung kay Kerwin. Pero yung tumatanggap ko ng pera na sa mga nagpapa-promote, ay hindi, wala po. So alam mo na yung tinanggap mo kay Kerwin ay galing sa droga. Noong una, hindi pa po. Kailan mo nalaman ito? Ito lang mga huling paglalakad namin pagkikita namin ni Kerwin. Kailan yon? Noong napanood ko na po sa TV na siya pala si Kerwin na ano. Pero hindi na kayo nagkita ni Kerwin nun, di ba? Nung Hindi. nagkita kayo nung there were 5 times in 2014 if you would be believed. In 2015, if Kerwin Espinosa would be believed. Kaya nga po, sir. Hindi na kayo nagkita, so paano mo malalaman yan? Kailan lang po ko nakita sa na drug lords pala yun, sir, nung pumutok na nga yung pangalan nila sa lugar nila. Mr. Ryan, wag mo naman akong paikutin. Oo. Anyway, Mr. Ryan, salamat sa iyong kooperasyon. Last question na lang. Sabi mo, medyo nakakaano kasi yung sinabi mo na minahal mo si Secretary de Lima. Diba? Kasi kung dito sa Pilipino, sa traditional Filipino culture, kung minahal mo isang tao, papangalagaan mo rin ang kanyang kapakanan. Sabi mo kanina, may levels of intensity yung iyong pagmamahal, di ba? Noong 2016, tumulong ka pa sa kanya sa eleksyon. Umalis ka sa kanya noong 2014. So noong 2016, ano ang intensity ng inyong pagmamahalan? Wala na po, sir. Wala na. Opo. So, ibig bang sabihin dahil wala na yon, pwede mo na siyang talikuran ng inyong 7 years. Opo, sir. Dinalikuran na rin niya po ako eh. Talikuran At, ko. tama, at sinabi mo nga, hindi mo siya sinuklian, di ba? Yes, Hindi sir. kanya sinuklian. Yes, sir. Ano bang sukli ang iyong hinihintay? Yung tulad ng pagmamahal ko sa kanya sana. So, would I take it as true na yung sukli ay pera? Kasi noong 2007, sabi mo binigyan ka ng 2 billion para sa bahay. Hindi po ako ganun, sir. Oh, ano palang sukli ang hinihintay mo? Yung mahalin din niya po ako. Hindi yung bigyan niya ako yung suklad ako ng pera. Eh kung wala na nga kayo, bakit kanya mamahalin? Kaya nga po wala na po kami, kaya hindi na po lang siya minahal. Ganun ba? So kaya ngayon, kaya tinawag mo siyang sinungaling dahil hindi mo na siya mahal. Ganun ba yun? Yes, sir. Salamat. Last question ko, Mr. Dayan. Natutunan ko po kasi sa criminal law, flight is always evidence of guilt. Kung wala naman po palang dahilan masyado, bakit ka tumakas nung unang pinatawag ka ng Kongreso? May tinatago ka ba? Wala po, sir. Ang follow-up question dyan sabi mo noon, kasi nag-advise daw si
nag-text si Senator De Lima, wag ka na magpakita dito. Pero sa tingin ko naman sa'yo, may sarili kang kaisipan eh. Ibig sabihin, pag sinabi ni Secretary De Lima na lumundag ka sa apoy, lulundag ka sa apoy. Hindi naman po. Depende naman po. Thank you, Mr. Dayan. Hopefully, the Filipino people would really agree with you. Although, this representation cannot. Salamat po.